Church, in John chapter 1, verse 14, it says there, and the word become flesh and dwell among us. This is God who is Emmanuel. That's why we can call him Emmanuel, because he tabernacled to his people. He dwell among his people. And what is the implication? Yung kinakanta natin kanina, he is our fortress. He is our citadel. He is our hiding place. It means that God is not a distant God. That's why we can find shelter unto him. We can find peace unto him. He is the very present help in times of trouble. And this is the very message of Christmas. That the holy and mighty God, when we say about the holiness of God, the holiness is incomparable, that is beyond everything that was created in the universe, yet he chose to dwell among us. He chose to dwell among us. That's why masabi natin sa sarili natin that God is with us. He is our Emmanuel. And the question is, are we willing to anchor our life unto him? He is our very present help in times of trouble. God is with us. I hope that this truth give us an encouragement, whatever the situation we are, whatever the hardship of life that we are in. Every time that we remember Christmas, it is God who reached us, the Holy God, who is incomparable and beyond understanding. Yet, he chose to be with us. Let us pray. Father, we thank you once again, God, for this wonderful truth that you have given to us. Yes, Lord, di kami karapat-dapat, yet ikaw yung umabot sa amin, Panginoon. Wala kaming kakayahang lumapit sa inyo, ngunit ikaw yung naunang lumapit sa amin. Salamat, O Diyos, sa mayamang mong pag-ibig, grasya at biyaya. At nagkaroon kami ng pagkakataon na makapiling ka. Nagkaroon kami ng pagkakataon, o nagkaroon kami ng tatakbuhan sa bawat pagkakataon na wala na kaming pag-asa. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang tunay na pag-asa. Ano man ang sitwasyon, mananatili kaming nakatayo dahil sa iyong mayamang grasya at biyaya. O Diyos, dalangin ko na sa oras na ito, sa aming kalagitnaan, O God, tulungan mo kaming ituon ang aming paningin sa iyo at sa iyo lamang. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso na makita ang iyong kaluwalhatian at mapapurihan ka at ikaw lang. O Diyos, dalangin ko na sa aming kalagitnaan, ikaw ang magsalita, O God. Gamitin mo ang iyong lingkod upang ihayag ang iyong katotohanan. Salamat, O Diyos. Pupurihin ka namin at pasasalamatan hanggat kami ay nabubuhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Please remain standing. If you have your Bibles with you, kindly open it. We'll read from the book, from the Gospel according to Luke, chapter 2, verse 1 to 7. Luke chapter 2, verse 1 to 7. Sige po, kung nandiyan na kayo, sabayan nyo na lang po ako. In verse 1, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinus was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him with swaddling cloths, and laid him in the manger, because there was no place for them in the inn. So may the Lord bless the preaching of his word. You can now be seated. So good afternoon, everyone. Ngitihan mo yung katabi mo. Ngayon, magpapasko na. Tandaan mo, bigyan mo ng magandang ngiti. No?
So welcome to our 2 p.m. service. I'm Leo, one of the staff here in our church. So today we're going to start our series break. Pero this is a 4-week series break, no? Grabe yung series break natin, 4 weeks. Where we titled Covenant Fulfilled, as we walk through the book of Luke, chapter 2. So yung 4 na linggo po natin, chapter 2 of the book of Luke lang yung pag-uusapan natin. So imagine kung gaano ka-rich at gaano punong-puno ng information and truth yung book ng Luke. Actually, this is one of the Luke is a doctor and a historian as well. So Luke is when he wrote this book, this is one of the most meticulous writings or book in the New Testament. Same with the Acts. Actually, alam natin si Paul yung sumulat ng maraming epistle. Yes, that is true. But si Luke ang sumulat ng pinakamaraming volume in the New Testament. That is the Gospel of Luke and the book of Acts. So dadalawa lang yun pero napakahaba. So we'll talk about chapter 2 of the book of Luke na kung saan makita natin how the covenant was fulfilled in our Lord Jesus Christ. So today, week 1, and at the end of this series, this our Christmas series, we will see that the birth of Christ fulfills God's covenant o yung tipanan o pangako ng Diyos and points to the power of His cross, revealing His redeeming love that forms us to His people and call us to deeper devotion to our King. So makikita natin na Christmas, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung manger and the cross as well as the Calvary and Bethlehem. So dito makikita natin how God fulfilled His promise from around. Kasi ngayon we'll talk about the promise or the covenant in the book of Micah, which is around 700 years bago dumating yung book of Luke. So imagine how God orchestrated history to fulfill His promise. So yun yung mamaya i-unpack natin ng konti. And today, week 1, we will talk about the covenant king. O yung tinatawag na itinipang hari or pinangakong hari. So sabi ni Luke, sa pasimula ni Luke 2 verse 1, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. So, ang kagandahan nito, this is just parang an ordinary day, an ordinary decree, pero tingnan natin kung paano nag-move si God throughout the history. So, Luke started his narrative with this phrase. Ano yun? In those days. So, bakit hinighlight ko itong part na to, in those days? This story doesn't begin with once upon a time. So ano ibig sabihin nun? Because this isn't a fairy tale. If there are a lot of people na sinasabi nila that the Bible is just a myth or may mga bagay na parang kwento lang in the past or a myth that was translated through oral communication. But when Luke started his gospel in those days, it means hindi niya lang in-specific kung kailan nangyari, but Luke is trying to deliver to his audience or to his recipient ng writer, which recipient ng book, which is Theophilus, na this is a real event. This is not a fairy tale. It is a sacred moment in real history declaring the coming of our Savior into the world. Luke gently reminds us that God's work is anchored in actual event, showing us that His promise unfold in real people, real places, real history. Ibig sabihin yung nangyaring ito, yung sinulat ni Luke, this is a real history na nangyari. So sabi doon, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered or magpapalista. So there are 2 reasons kung bakit under the Roman Empire, kailangan nilang mag-undergo into census. Unang-una, for military purpose. Para makita kung sino yung able or kayang lumaban
Imagine, this is during the time of Roman Empire na kung saan pwedeng sumiklab yung gera kahit anong oras. So, decree to register for military purpose, kung sino yung kayang lumaban. And the next one, kaya nila nire-register or isinisensus yung mga tao for taxation. So imagine, noon pa lang pala, kailangan na, tingnan ko sino yung mga nagbabayad ng tax. Ganon. Why? Because the Roman Empire need revenue. So marami silang pinagawang kalsada. Hindi lang, pero yung kalsada nila hanggang ngayon nakikita at nadadaanan pa. Okay? Marami silang pinagawang kalsada. Kaya nga, sabi, di ba, meron tayong sayings na all roads lead to Rome. So up until now, may mga kalsada silang pinagawa na nadadaanan pa at functional pa. Imagine how many years, almost 2,000 years ago, pero yung kalsada nila nagagamit pa. Tayo nga, di ba, ang tagal ng ibang kalsada, 3 years. Hindi natin makita. Pero sila nadadaanan pa up until now. At least kahit pa paano, mataas yung tax nila, may pinupuntahan. Oh, grabe naman kayo kung makareact, di ba? So, relate na relate, no? So, that is for military purpose and taxation. Alis na nga ako dito, baka naka-record pa naman tayo, no? So, but one thing I love in how Luke, paano niya sinulat to, I love how God wove the history together. Kung paano ninit ni Lord or tinahin ni Lord yung history together. Remember Galatians 4:4, sabi doon, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Hindi aksidente na during Roman times, dumating si Jesus. Bakit? Unang-una nagkaroon, under Alexander the Great, patapos na yung ni Alexander the Great, nagkaroon ng one language na kung saan magkakaintindihan yung mga tao. That is a Koine Greek. So, Koine Greek na kung saan madali na yung understanding ng mga tao. Yung kumbaga parang sa atin ngayon, English. So, ganun sa kanila during that time. Nagkaroon ng Koine Greek na kung saan kahit na anong nationality mo, pwede mong gamitin to communicate with other people. And then mamaya, unpack natin kung bakit parang nakaka-amaze. This wasn't an accidental, it was God's precise plan unfolding. So sabi dito, a decree went up from Caesar Augustus. So Caesar Augustus, sabi nga, totoong tao, totoong history, totoong time nangyari. Caesar Augustus, actually, his born name, o yung pangalan niya, is Gaius Octavius. Or si Octavian, if we will look at the word history. He was the first and perhaps the most celebrated of all Roman emperors. So pamangkin siya, I think, ang tawag doon, ampon or pamangkin siya ni Julius Caesar, na kung saan when Julius Caesar was assassinated during 44 BC, siya yung pumalit, si Octavian. And then nangyari, yung Senate, ibinigay sa kanya yung title na Augustus. Actually, Caesar, ibig sabihin lang yan, king or emperor during that time. But the Senate, or the people, gave him the title Augustus. So ano ibig sabihin nun? Hindi po dahil August siya pinanganak, pero that is the reality. August din yan, no? But Augustus, ibig sabihin nun, supreme, exalted, majestic one. So imagine, the king who is supreme, exalted, and majestic one. Caesar Augustus. Yun yung ibig sabihin nun. So think about that. A man given the title, the majestic one, and the honored one, the ruler of the known world, regarding by many as the savior of the world. So yun din yung tingin kay Augustus, the savior of the world. So I just love yung parang irony kung paano nangyari, na itong taong to, because of his power, tinitingnan siya ng all known world. Pag sabi nating known world, ito yung mga nation na under Roman Empire. Tinitingnan siya as the exalted one, the supreme one, the majestic one. And most of them believe that Augustus Caesar is the savior of the world.
So kaya nga yung mga Jews hindi matanggap yung title na to because that title only belongs to God. Pero the good thing is, during His reign, the real king, sinilang into the manger. The real king, who is the supreme one, the exalted one, the majestic one, and the savior of the world, because of that decree, isinilang into the manger. Because of that decree na parang ordinaryo lang. So parang ano lang naman yan magbobotohan, kailangan mo magparehistro. So ordinary decree for ordinary times na kailangan gawin, pero it trigger the fulfillment of the covenant. So even the word Augustus, by his own decree, was used by God to bring his covenant to fulfillment. So little did Caesar Augustus know that he was being moved by the Spirit of God to do exactly what he did. Yung parang normal na decree, pero if we will look at the big picture, it is God who's moving behind history. 2 verse 2 to 3. This was the first registration when Quirinus was governor of Syria, and all went to be registered, each to his own town. So, I believe na if we will look at the history, during registration, hindi na kailangan ng mga tao na bumalik sa hometown nila. So parang tayo, di ba? Sino dito? Ako kasi, sa Leyte ako pinanganak. Okay? So but nung nagpa-register ako, hindi ko na kailangan umuwi sa Leyte. Kung nasan ako, doon na ako pwedeng magpa-rehistro. Okay? So ganun yung nangyari. I think the Roman Empire, hindi nila binigay yung decree na kailangan mong bumalik sa town. So ano yung implication? Kasi bumalik si Mary and Joseph sa Bethlehem, na kung saan, I think that is the decree of the Jewish law. So, Roman Empire nagbigay ng decree na kailangan magkaroon ng registration, but Joseph and Mary went to register to each town because that is a Jewish law. Medyo magulo. History kasi, sakit sa ulo. So, the Jews were very careful about their tribal and family records, making sure every lineage was properly accounted for in their hometowns. Preserving this record was so important that the Old Testament attests to it many times. Kaya pag binasa natin yung Numbers, puro genealogy, so ganun ka-importante yung registration sa hometown mo sa bawat pamilyang Jews. So that's why, eto na, imagine a decree binigay ng government. And then, because of your culture, na-trigger nung decree na yon na bumalik ka into their hometown. So ano yung implication? Kasi it is prophesied that the promised king or the covenant king manggagaling into the hometown of David. So later, we'll talk about that. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. So in those days, most people, nasusundan yung story na pabalik na sila because of the decree and because of their Jewish law, kailangan bumalik ni Mary and David papunta ng Bethlehem. Kasi galing sila sa lineage ni David. Both Mary and Joseph galing sa lineage ni David. Kaya kailangan nilang bumalik. So imagine, during that time, around, I think, around 140 kilometers yung layo ng Galilee to Bethlehem. Okay lang sa atin yun, mga 140 kilometers kung nakabus ka. Tama? Pero during their time, by foot, naglalakad. So imagine, 9 months pregnant. So maglalakad ka by foot. Ako hindi ko pa naray ma-pregnant, di ba? Mukha lang 9 months yan. Pero, ako nga hirap na maglakad by foot. So imagine a 9 months pregnant young woman, around 13 to 14 years old. First baby, maglalakad for 140 kilometers from Galilee
to Bethlehem. And if we will look at the topographic map of Galilee to Bethlehem, pataas po yan. So, 9 months. So, during their time, siguro ang isang tao, healthy, wala namang nararamdaman, walang gout, kaya maglakad ng 30 kilometers per day. 30 kilometers, easy, panes, di ba? During their time. Pero imagine yung buntes na 9 months pregnant, gaano katagal? So, hatiin natin siguro mga kalahati. Mga around 15 kilometers. Ganun na lang, pinaglakad mo yung buntis ng 15 kilometers araw-araw, no? So, approximately 10 days or even 2 weeks yung lakaran. So, ganun katagal. Imagine traveling while nearly full term. It would have been dangerous, exhausting, and incredibly demanding. And also, Romans law, hindi niya kailangan dalhin si Mary para sa census. Pero bakit niya dinala? Accident? I believe not. That is the divine sovereignty of God. We can make a speculation, maybe he doesn't want Mary to be alone. No? Ganun ka, si Joseph. No? Siyempre, 9 months na rin yan because he knew the time had come for her to deliver. But the ultimate reason is that it is a divine setup. God is arranging everything behind the scene. This is the fulfillment of God's promise, God's promise of a covenant king. Micah 5:2. But you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from ancient days. So Jews are very familiar with this scripture. Kaya nga nung tinanong yung Magi, yung tatlong Magi na, hindi pala tatlo yun, no? So hindi po totoong tatlo yung Magi, marami po yun. Wise, tsaka hindi sila hari, they are wise men, okay? So imagine yung hari, pinaglakbay nyo, tatlo lang sila, no? Anong silbing kayo, di ba? So they are wise men, kaya nung tinanong sila, ay yung mga, nung hinahanap ni Herod, saan isinilang yung King of Jews, sabi nila, so Bethlehem Ephrathah. Why? Because they are so familiar with Micah 5:2. And Mary and Joseph also, alam nila that the child na nasa sinapupunan ni Mary ay isisilang sa Bethlehem. Bakit? Because it is already revealed by the angel Gabriel. In Luke 1:32, sabi doon, he will be great and will be called the Son and the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. Alam niya na yung isisilang niya is king. The promised king, the Messiah, this great ruler will definitely be born in the tiny town south of Jerusalem. So ito yung gusto kong makita natin. Caesar issues decree, but God directs history. Caesar might be ruling during that time, but God is overruling. Never forget this. In our day and age, no matter who sits in Malacanang or holds any position of power, we may have earthly rulers, but God is the overruler. Kaya yung hope natin, hindi sa mga taong nasa posisyon. Our hope is on God and God alone. No decision, no decree, and no darkness or corruption escape His gaze. So walang anuman na nakalalampas sa Panginoon. Kung ngayon ay, even sa decree ni Caesar, parang ordinaryo lang, pero God direct history. Si God mismo, yung by His sovereignty, siya yung nagwuwuben or nagninit ng history para yung kanyang covenant or pangako is mapulfilled no matter what. So nakita natin kung paano nag-work si God through history. By His sovereignty and perfect timing, alam kong walang lumalampas sa Kanya. Yeah, church, I just want to relate it in our current situation na parang the position that we have in the
yung nagro-rule sa atin, it seems na ang dami nating nasasabi, ang dami nating nakikita, but I hope and pray, as a Christians, our hope is wala sa kanila, but on God. Because gaano man kasama yan, gaano man kadilim yan, God is our overruler. Lahat yan nagsasubmit sa Panginoon or under the ruler, under the godship or under the rule of God. And then kung sa tingin natin wala kapag-pag-asa, imagine 700 years from Micah to Luke. Punta kay Jesus, alam ng Panginoon at nakikita ng Panginoon ko. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. So I hope and pray that our anchor of hope hindi nasa mga tao, kundi nasa Panginoon. Because He is, He never lies and He will fulfill His promise. He will accomplish His purpose and fulfill His promise. We can trust God completely, even when His promises are still unfolding before our eyes. So approximately, sabi ko nga kanina, 7 centuries, around 700 years, na yung lumipas bago nangyari, yung prophecy of Micah na dinescribe in the book of Luke. Hindi nakakalimot ang Panginoon. Mas alam niya kung kailan ang tamang panahon, natutuparin niya yung kanyang pangako. So let's go back to Micah 5. Sabi doon, but you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clan of Judah, from you shall come forth from me the one who is to be ruler of Israel, whose coming forth is from the old, from ancient days. So yung hari daw, na manggagaling sa Bethlehem Ephrathah, sabi doon, whose coming forth is from old, from ancient time. So bago pa ipinangako, yung haring to nag-e-exist na. That's why I'm sure, alam ko namang alam nyo, that this is Jesus Christ. This is Jesus Christ. Pero, let's look at the description of Bethlehem. Sabi doon, yun yung sabi. No, sabi doon, too little to be among the clans of Judah. Bethlehem was a weak town or mahinang town. It lacked fortification and had no army to call upon crisis. Judah was a powerful, kingly tribe of Israel, and Bethlehem did not fit that mold. So Judah, that is a kingdom, or nung nagkaroon ng dalawang kingdom in Israel, Judah is one of the powerful kingdom na kung saan nandun yung mga best army as well as the best king. Pero, sabi dito, the Bethlehem Ephrathah is too little among the clan of Judah. It is a small, weak town of Bethlehem set the stage for the humility of the covenant king. Imagine, yung mga hindi pinapansin o hindi kapansin-pansin at tinuturing ng mundo na mahina, doon manggagaling yung ruler in Israel. So anong implication? Actually, I was shared this kahapon in our WSE Christmas party. No? So pang ilang Christmas party? Pang 5 Christmas party na yata ngayong week. No? So, yes, maybe nakita natin, some of us, especially in those in the ministry, na parang nag-work lang tayo in the background, na hindi tayo kapansin-pansin. Church, believe me or not, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Believe me or not, na bawat detalye or bawat maliliit na bagay na ginagawa natin para sa Kanya, hindi yan lumalampas. At alam ko, gagamitin ng Panginoon yung sa tingin mong mahina, yung sa tingin mong walang silbi for the advancement of His kingdom. Kaya if you are a volunteer na parang hindi ka na-appreciate, I hope hindi appreciation ng tao yung hinahanap natin, kundi appreciation ng Panginoon sa ginagawa natin. And this is also a reminder to us na every time we do the works of the ministry, every time that we go to church, our identity is hindi naka-anchor dun sa kung ano yung ginagawa natin. Na kung pag wala ka ng part, parang wala ka ng silbi. So ito yung lagi naming quote ni Pastor Elijah. Kapag wala ka ng ginagawa, yari, wala talaga, no? Masipag ka naman, pero wala kang ginagawa.
that is a time to rest as well. Kasi even a rest is gift from God. Pero kung maraming gagawin, nagre-rest ka, baka naman iba na yon, di ba? So kailangan, alam din natin kung kailan tayo magpapahinga. And even the rest is from God. Di ba? Pero kung gusto mo magpahinga na lang na magpahinga, rest in peace ang tawag doon. Okay? Pero yun nga, imagine this is too little. So ang sakit basahin pa ulit-ulit, too little eh. Pero to be among the clan of Judah. But God chose Bethlehem to be the stage for the covenant king. Though the Messiah is God-chosen king, he does not enter the world in splendor or military might. Instead, he comes in meekness and vulnerability, fulfilling God's covenant through humility in a small, ordinary town. Ito yung perspective natin pag Christmas. Yung parang ang daming occasion, ang daming nangyayari, ang daming celebration, napaka-grandeur ng Christmas. Kaya ang daming nagre-react, nakasya ba yung 500 pang Noche Buena? Kasi alam natin kung paano yung handaan during Christmas, tama? But if we will look at the first Christmas, or if we will look at the prophecy of Christmas, actually, the prophecy, that is humiliation to God. Bakit? He is the exalted one, the Lord of Lords, the King of Kings. From the beginning, He is God. And then, bumaba siya, nagkatawang tao, took the form of a sinner just like us. Ano ibig sabihin? That is humiliation. And then, titingnan natin yung buhay niya, within 30 years na nandito, humiliation upon humiliation yung nangyari kay Christ. Church, Christmas, yes, we celebrate Christmas because tayo yung recipient, tayo yung receiver ng gift. Pero if we will look at God, that is yung from exaltation to humiliation. That is the first Christmas. Kaya when I was reading this, sabi ko, Lord, bakit kailangan mo tong gawin? Diba? Because He is faithful. Because hindi niya sasalingin kung ano yung pinangako niya. But I hope and pray that every time we celebrate Christmas, kaya sabi ko kanina, di ba, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung manger and Calvary. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung Bethlehem and the mountain of the skull o Golgotha. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung sabsaban at yung krus ni Kristo. Bakit? For you and for me, from exaltation to humiliation. And because of His obedience, exaltation again. And same with us. Hindi ako galit, okay? Same with us. Because, alam nyo, yung masyado nang nako-commercialize yung Christmas ngayon. Even Buddhist country, they don't believe in Jesus Christ, but they celebrate Christmas. Why? Kasi mas malaki yung kita during this time. Tama? Mga nagbi-business, right? Pero I hope and pray that is not the reason why we celebrate Christmas. The reason is, the God who is the holiest of holy, the God Almighty, took the form of man, humiliated for us na magkaroon ng gift of salvation. That is the true essence of Christmas. Ang lungkot pala ng Pasko, no? Yes. If we will look at the Bible, yes, ang lungkot ng Pasko. Noong first Christmas, no? Pero ngayon may 13 month na kayo, masaya na kayo. No? So let's go back to Luke 2. And Joseph also went from Galilee, from the town of Nazareth to Judea to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David. So sidetrack lang ako, no? Yung Bethlehem, ibig sabihin po nun, house of bread. Oh, ibig sabihin bakery. Hindi, house of bread, no? Imagine, hindi to aksidente. From the house of bread, doon ang galing yung bread of life, which is our Lord Jesus Christ. Sidetrack lang. Naalala ko lang. So the extraordinary, ordinary verse, pero ano yung extraordinary dito? Is how ordinary they are. It is not extraordinary that a registration for taxes would occur and would force this couple to journey on their own town of origin. So looking from the outside in, this would have appeared to be exceedingly normal situation. So, sabi ko nga kanina, pag tinignan natin yung kwento, normal situation lang. Kaya nga,
Na-amaze ako doon sa gumawa ng series na to. I just want to thank those nag-contribute in doing this series as well as ang tawag natin doon, the series grid na actually nakita pa nila yon, no? Parang kung ako magbabasa nito, napaka-ordinaryo lang ng pangyayaring to. Pero ano yung extraordinary dito? Yung pagiging ordinaryo ng kwento. Bakit? Kasi relatable siya, each and every one of us. So after all, there were a lot of people on the move because the decree of the Caesar. But for those who ask, who understand, we see God's amazing and perfect providential hand at work behind the scene. So while Caesar, of his own free will, called for this registration, it was God who ensured it happened at the right time and in the right place to fulfill a 700-year-old prophecy in Micah. Imagine, buntis si Mary. Tama? Sabi natin kanina, manganganak na, yung haba ng lakad. Imagine the timing ni Lord during that time. So kung si Mary nanganak along the way, siguro no, hindi na siya sasabsaban. Kasi sa kalsada, subsuban yung ni Mary, di ba? Pero hindi eh. Di ba? At the right time, at the right place, God is the one who fulfilled the prophecy. So whether you believe it or not, God is not out of control. He is fully in charge and capable of accomplishing His will whenever and however He chooses. He can use a Caesar or even a donkey to accomplish what needs to be done. While God does move and will move in extraordinary ways, for the vast majority of history, He has worked through the ordinary circumstances and process of life. Sino dito yung tipong ordinaryong tao ka lang? Yung normal lang, parang normal lang, di ba? Karaniwang manggagawa, karaniwang citizen of the Philippines, di ba? Pero nung ginamit ka ng Panginoon, nakagawa ka ng mga bagay na extraordinary for Him. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang normal yan? Yes, kung mukhang normal yan, gagamitin ni Lord yung taong yan. Okay, maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. So ang ginagamit ni Lord is yung mga ordinaryong pagkakataon at ordinaryong tao. So huwag na tayong lumayo. God chose an ordinary shepherd boy to become a great king. Why? Because he trusted God completely. Kung sa tingin mo hindi ka capable, ikaw ang gagamitin ni Lord. Bakit? Kasi hindi yan dahil sa lakas at kakayahan mo, kundi dahil sa grasya at biyaya niya. That's why we can do amazing things from God. Amen? Church, our significance does not come from status, talent, or position, but from our willingness to trust and follow God. And some simple details na nakita kong amazing in this verse, sabi doon, and she gave birth to his firstborn son and wrapped him in swaddling cloths. So, ang ganda lang basahin sa English, pero pag tingnan natin, ordinaryong pagkakataon lang. Binalot lang yung bata sa tela. So, bakit? Kasi niniwala sila na, syempre, ito saan pinanganak si Christ? Sabsaban. So, bigyan ko lang ng picture. So, wala nang inn na tumatanggap sa kanila. During their time kasi, pag mga traveler, may dala-dala yung mga hayop. So normally, yung inn, sa out nun, merong kailangan pagtuluyan ng mga hayop. So in our modern day, para yung parking lot. So yung sasakyan nila, yung mga hayop, so ipapark nila yung mga hayop doon sa sabsaban. Imagine, the King of Kings, the Lord of Lords, pinanganak sa parking lot. Pero, sabi doon, wrap in a swaddling clothes. So, syempre, nasa labas. So, in their culture, binabalot nila yung bata para daw hindi malikot yung kamay, para din maging straight yung buto. So, I don't know if there is a scientific things about that, but that is tradition and culture sa kanila. And then, para din hindi malamigan. So, ordinary day. Ordinary process. So, also believe that it helped to keep their bones straight when they grew in early life. The point is,
She treated the baby like any other baby. This is just a normal little baby. This is just a baby like other babies. Physically treated like any other child. No royal robes, no fancy clothing, didn't come out with a little halo over his head. And then sabi doon, laid him in a manger. So when Jesus came into the world, He came in the most uncomfortable condition. Imagine a manger. Sabi ko nga, parking ng animal. Imagine nyo yung amoy. Smelly and filthy. And this is the wonder of God's grace. Part of the story is that when God came down, He came all the way down. Sabi ko nga kanina na humiliation. When God came down, nung Old Testament, if we will look at the Old Testament, the theophany and the Christophany, nagpapakita siya as the angel of God and so on and so forth. But when God tabernacled with us, when God came down, laid in the manger, He came all the way down. Philippians 2, 6-7, sabi doon, though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Church, the God of the universe, the Creator who brought all things into existence, came here in a way that no one expected. He came through the path of humility. So anong implication sa atin? If our Savior, ganun siya nakipag-dwell sa tao, ganun siya bumaba sa tao, I hope and pray na as a Christian, sana wala yung entitlement sa atin. Yes, we are sons and daughters of God by His grace through the mercy of our Lord Jesus Christ, but I hope and pray, wala yung entitlement sa atin because kung yung Master natin, our Lord and our Savior, ganun niya pinakita yung kababaang loob. I hope and pray, ganun din yung tutularan nating kababaang loob na meron tayo. Let's relate it to the ministry. I hope and pray na hindi dahil nagsuserve ka sa Panginoon, ibig sabihin lang nun, mas mataas yung points mo sa Kanya. Na every Sunday, meron kang 200 points kada pasok mo sa church. I hope and pray. So, we are all servant. Actually, we are all servant of the servant of God, which is our Lord Jesus Christ. Imagine, hindi tayo mas mataas sa Kanya. And imagine kung paano siya pinanganak in this world. His tiny body, wrapped in little cloths, must have absorbed the smell around Him. Imagine, the scent of the animal is strong and unpleasant. Sino dito yung farm o yung mga koral? Sino dito naka-experience na? Di ba? Alam natin yung amoy. Tama, nanunuot, dumidikit sa damit. Okay, kaya hindi ka pwedeng dumaan sa koral, magpakain ng baboy, then punta ka ng mall. Alam na alam kung saan ka pumunta. Di ba? Same with the child in the manger. Imagine yung amoy, yung siguro naman nalinis kahit papano, yung dumi na nandun, and that delicate, normal baby, the scent of animal, the smoke from fires burning to keep people warm, the odor of the humanity that crowded the place, the filthiest condition imaginable. So sabi ni R.C. Sproul, the entrance of Jesus into this world takes place against the backdrop of humiliation. What could be more humbling than the Creator of all that is to subject Himself to come to this earth through normal, messy, humiliating birth process? Bakit? He came for sinners. Actually, yung swaddling cloth, yung amoy, yung dumi, if I will connect it into, if I will make it as a metaphor, actually that is our sin na binalot sa Kanya. Our filthiness, our wretchedness, Jesus took it unto Him and He nailed it on the cross.
This was a picture and metaphor of God's condensation. He came all the way down, completely down to reach us. Verse 7. Sabi doon, there was no place for them in the inn. So the Savior of the world came, but the world had no room for him. And this is also a reality to us today. There's a lot, that's why we keep on preaching and preaching who Jesus Christ is, because the world had no room for him. Church, kaya we have an obligation to share the gospel, to share who Jesus Christ is, because there's a lot of people na sarado yung pinto para sa Panginoon. And I believe, minsan sa buhay natin tayo yon. Amen? Or ako lang. Na parang walang puwang yung Panginoon sa buhay natin. John 1:10 verse 11, sabi doon, He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. He came to His own, and His own people did not receive Him. This is not just for the unbelievers. During this season, madalas, parang okay, tinanggap ko na siya, but during this season, madalas, nagiging center ng celebration at nakakaligtaan natin yung tunay na dahilan kung bakit nagkapaskuhan. Madalas, tayo yung nagiging sentro ng celebration. Kaya nga ngayon pa lang, iniisip nyo na kung anong handa nyo sa Noche Buena. Tama? Why? Because we want to please people. Hindi ko sinasabing masamang maghanda, but I hope and pray understanding of what happened on the first Christmas, even yung paghahanda natin in our Noche Buena or our celebration or Christmas party, I hope and pray, purposefully, it will direct to Jesus Christ. Na yung mga taong makakasalamuhan natin sa bawat piging, makita nila is hindi yung ganda or elegante ng paghahanda natin. Kundi ang makita nila is yung ganda at elegante ng dahilan kung bakit tayo naghahanda, which is our Lord Jesus Christ. So sa panahon natin, sabi ko nga kanina, commercialize na ang Pasko, this is a reminder to us all, na walang exchange gift noong unang Pasko. Walang magarbong handa, wala na silang matuluyan at walang maayos na higaan, yung batang Jesus. Ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, isinilang sa payak at hamak na sabsaban. Walang karangyaan, ngunit may mabuting balita ng kaligtasan. Luke 2, verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Church, I hope and pray as we celebrate Christmas, makita natin is yung regalo ng kaligtasan sa bawat selebrasyon na gagawin natin. This is the reason of our celebration. The Christ in Hebrew means Messiah, the long-awaited Savior, had come into the world. He is the covenant king. He is the fulfillment of Micah 5. He was born in humiliation in the manger, lived a life of humility, and died a humiliating death because of his obedience to the Father and humble submission to his will. Jesus is now exalted, given the name above every knee will bow down, every tongue will confess that he is Lord to the glory of the Father, our God. Kaya nga sabi ko kanina, when we celebrate Christmas, sana hindi natin paghiwalayin yung Bethlehem and Golgotha, the manger and the cross, the birth and the death. We must always be seen together. So hindi tayo natatapos o hindi tayo mag-uumpisa into parang puro celebration without realizing what is the true essence of Christmas. So our God, our Lord Jesus Christ, from exaltation to humiliation, and then when he was rose again, because of his obedience to the will of the Father, he was exalted in the most
the Most High. So same with us. In our service with God, since we all received the salvation by believing in our Lord Jesus Christ, I hope and pray that we will have a heart of humility towards. Alam niyo ibig sabihin ng servant? When Apostle Paul used it in Corinthians, so sabi nga doon, be servant of all, that means doulos in Greek, which means bondservant, a person na walang karapatan. Same with us. Dalawa lang naman choice eh. It's either we will be a servant of this world or servant of our Lord Jesus Christ. So wala tayong no choice. Okay, mamili tayo. But I hope and pray na as we celebrate Christmas, nakita natin yung humility of the God that we serve para abutin tayo. Sabi ko, hindi nakakatuwa yung first Christmas. Pero, this is tawag doon, sa atin, because may promise para sa, and we were just the recipient of that promise. That's why we have a reason to celebrate. May I invite everyone to stand. So many times, we want to see God move in spectacular ways para mag-increase yung faith natin. Di ba? We want to witness miracles upon miracles para mag-increase yung faith natin. Yes, God can certainly do that. But He often chooses not to. He works through the ordinary ways of this life to display His glory and amazing grace. He even did it this way with the birth of His Son, who came into this world just like He did. So this Christmas, church, don't look for the spectacular. Instead, praise God for the ordinary rhythm of life. Because often, if we look close enough, that is where miracles are. And I believe walang best way to end this preaching, our covenant king, than to celebrate or to remember the birth and the sacrifice of our Lord Jesus Christ. So I invite everyone to take communion with us. So 2,000 years ago, on Christmas Day, the humble birth of a tiny baby in a small town in Judah marked God's supreme victory. Pero yung victory na yon hindi agad-agad nangyari during the birth of our Lord Jesus Christ. But that victory was fulfilled in His life, death, and resurrection. And today, as we celebrate or we remember the birth of our Lord Jesus Christ, I hope and pray we also remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ as we take our communion today. Church, may I remind everyone that partaking of the bread and the cup is the commemoration of the sacrifice that the Lord Jesus Christ made for the forgiveness of our sin and to include us in a new covenant relationship with God. But it is more than a simple commemoration. It is a participation in the Lord Jesus Christ's sacrifice. So by partaking of the bread and the cup, we recognize and confess that Jesus Christ died for our sins and that we trust in Him alone for our salvation. When Jesus died, our old self and our sins died with Him. He took the punishment that we deserve because of our sins. And because of His blood, we now confess our inclusion in the new covenant relationship with Him. So let me read 1 Corinthians 11:23-26. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Shall we pray? Father, we thank You for sending Your Son, our Lord Jesus Christ.
As we partake of the bread, we remember and participate in his body that was broken for us. Thank you for letting him take our place in receiving the judgment that we deserve because of our sins. We also recognize that all of us who partake of the bread today are one and are all part of his one body, the church. We also thank you for the blood of our Lord Jesus Christ. As we partake of the cup, we remember and participate in his blood that was poured out to cleanse us from all our sins. We thank you that through faith in him, we are now holy, righteous, and pure before your sight. We thank you that through him, all of our sins are forgiven, and we could stand before your presence without any guilt, condemnation, or shame. We also thank you that through his blood, we now are part of a new covenant relationship with you. We now can call you our Father, and you have received us as your beloved children. We thank you that we are also now part of this new covenant family, the church. May we live our lives in love and unity with one another, even as we love and are in unity with you. So let's prepare the bread. The body of Christ broken for us. Let's now partake of the bread together. Let's prepare the cup. The blood of Christ shed for us. Let's now partake of the Lord's cup together. Let's pray. Panginoon, muli, salamat sa pagkakataong ito for reminding us, O God, what truly happened on the first Christmas. Father, we thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ. Thank you for fulfilling your promise, O God, from 700 years ago in the book of Micah, that the promised king, the covenant king, will come in a humble manger in Bethlehem, O Lord. Lord, we ask for forgiveness. If most of the time, we celebrate Christmas na parang kami yung sentro, O God. If most of the time, we're asking for gifts or something na marireceive namin, Panginoon. But God, thank you for reminding us that that gift na receive na namin 2,000 years ago through our Lord Jesus Christ. Jesus, thank you. You took the shame, the humiliation, oh God, for us to experience salvation, love, and mercy from the Father. Jesus, thank you for your sacrifice. Thank you, Jesus, na you dwell among your people. Hindi ka namin kayang abutin because of your holiness, but still, ikaw, yung pumiling abutin kami, Panginoon. Salamat sa mayamang grasya at biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo na hindi matutumbasan ng kahit na ano paman. Panginoon, wala kaming maibabalik o may offer sa iyo, O God, kundi ang mga puso namin na bukas sa iyong kalooban, O Diyos. Turuan mo kami, O Diyos, na makita ang iyong kalooban at sundin nito kahit ano paman ang mangyari. Give us a faith, O Lord, na kayang humakbang sa direksyon na ibinibigay mo kahit pa hindi namin nakikita yung aming patutunguhan. Tulad nga na sinabi mo sa iyong mga salita na ang iyong salita ay ang lampara sa aming paanan. Lord, thank you. Dahil hindi man namin matatanaw, Panginoon, yung aming patutunguhan, alam namin na ikaw ang kasama namin sa bawat hakbangin ng aming buhay. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang aming muog, ang tanging kanlungan sa lahat na sitwasyon ng aming buhay. Banal na Espiritu, salamat sa patuloy mong pagsama sa amin, sa patuloy mong paggabay, at patuloy na pagbibigay ng direksyon sa buhay Kristiyano ng bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, na as we celebrate Christmas, we will use this season as an opportunity to share your goodness,
to share Jesus Christ sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Banal na Espiritu, ikaw na nga po, Panginoon, ang maglagay ng mga tamang salita sa aming mga bibig, na sa bawat selebrasyon na aming dadaluhan, ikaw ang aming maihahayag. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong sambahayan. Patuloy ka na mangusap sa bawat isa at tugunan, Panginoon, ang bawat panalangin na kanilang sinasambit. Banal na Espiritu, salamat. Dahil kasama ka namin sa bawat pagkakataon. At alam namin, O Diyos, na may matatakbuhan kami anuman ang sitwasyon. Muli, O God, purihin ka at sambahin sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang pagpapala ng Ama, pag-ibig ng Anak, at pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumating lahat. Humayo kayo at magdisipulo para kay Kristo. Salamat sa Diyos. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled.